Ayan, mga kapatid, muli po andito sa inyong harapan ang inyong maliit na lingkod. Palagi kong binabanggit ang inyong maliit at mababang lingkod. Dahil dyan po tayo sinugo ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari. Diyan po niya ako sinugo sa pagpapakababa. Ayan. Dahil ako ang huli sa lahat ng sinugo, ako ang pinakamaliit. Mga kapatid. Maliit ako dahil wala akong kayamanan, mga kapatid. Ako ay kabilang sa mayroong mababang kalagayan dito sa sanglibutan. Sa madaling salita, ang inyo pong abang lingkod ay isang dukha, mga kapatid. Siya nawa. Mapapansin nyo naman sa itsura, kasuutan, ayan, dahil sa yung rilo na lang, tingnan nyo mga kapatid. Hindi rilo yan ng mayaman. Rilo yan ng dukha na kayang-kayang bilhin. Ito yung aming bahay dalanginan. Ito nyo mga kapatid. Hindi kagaya ng mga mayayaman na mga marmol, yung mga bahay dalanginan nila. Ang kikintab mga kapatid. Pero bago tayo mapunta sa tunay na layunin ng ating pagdadaupang puso, mga kapatid, sa inyong lahat ng mga nakikinig at walang sawa na nagsisikap na tumupad sa utos ng ating Ama na dito nyo lang maririnig sa inyong lahat, mga kapatid, anuman ang inyong kalagayan, saan man kayo naroroon, anuman ang inyong kulay, anuman ang inyong itsura, tayong lahat ay nilikha ng Ama at tayo ay mahalaga sa Kanya. Kaya ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng Kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ito mga kapatid, dahil ito, sabi ng ating Ama, tayong lahat ay magkakapatid. Ibig sabihin, tayong mga tao na nilikha ng ating Ama, magkakapatid. Diba? Kaya sa ating maliit na programa, tinatawag ko ang lahat na kapatid, lahat ng nakikinig sa akin ay kapatid ko, mga kapatid. Dahil sabi ng ating Panginoong si Isa, pag narinig ng iyong mga kapatid ang iyong boses, makikinig sila sa iyo. Kaya lahat ng nakikinig sa akin ay kapatid ko. Yan. At ito po yung tunay, ang tunay na anak ng Diyos Ama, mga kapatid. Siya nawa. Ang nagsasalita sa inyong harapan. Lahat ng bagay may peke. At ang huli, dun sa kahuli-hulihan, dun yung makikita ang tunay at matibay, mga kapatid. Kagaya dun sa mga gadget, kung napapansin ninyo mga kapatid. Yung mga una ng mga cellphone, baliwala na ngayon, di ba? Kung inyong napapansin, wala ka nang makikitang 5110 ngayon. Diba? Yun yung mga unang cellphone, 3315. Ewan ko lang sa ibang lugar kung meron, pero dito sa gawin namin, dito sa Bagga, wala na akong nakitang ganun, mga kapatid. Mga color na mga cellphone ngayon. Mga anong tawag doon? Yung
ko na yung ibang tawag doon. Yung sumunod sa mga sinasabi nilang sikik bulag. Ito mayroon tayong napapanahong dapat malaman mga kapatid, dahil hindi masusukat sa itsura o katayuan sa buhay kung ikaw nga ay isang anak ng Diyos Ama, mga kapatid. Hindi makikita sa itsura mo, hindi makikita sa katayuan mo sa buhay, mga kapatid. Huwag sabihin ni naman na siya ay magandang lalaki o magandang babae, ay siya anak na ng Diyos. Huwag sabihin ng sino man na siya napakahaba ng balbas, ay siya anak na ng Diyos. Huwag sabihin ni naman, lalong-lalo na yung mga may kayamanan, na sila'y mayayaman, ay sila'y anak na ng Diyos, na ating Ama, mga kapatid. Napakalayo, mga kapatid. Dahil ang ating Ama ay hindi namimili ng itsura. Ang pinipili ng ating Ama, yung mga sumusunod sa Kanya. Shanawa. Hindi yung itsura ang tinitingnan ng ating Ama, mga kapatid. Shanawa. Kaya kayo mga kapatid na nakikinig, babae man o lalaki, kung kayo'y isa ng magulang na kagaya ko, pakiramdaman ninyo ang sarili ninyo. Kung kayo'y mayroong maraming anak, sino ang tinitingnan nyo sa kanila? Hindi ba't higit na tinututukan ninyo at pinaparamdam ninyo na anak ninyo yung lahat at yung mga sumusunod sa inyo? Pero yung mga suwail ay halos itakwil ninyo, di ba? Araw-araw na gumagawa ng kahihiyan sa pamilya, kung ano nung ginagawang mga kalukuhan sa kapwa. Halos itakwil na ninyo yung ganong klaseng tao, di ba mga kapatid? Kung ikaw ay may takot sa Ama, kung ikaw ay may magulang na alam mo ang batas at patakaran ng ating Ama na lumikha sa atin. Doon natin malalaman kung ano at sino ang ating dapat pahalagahan sa pamamagitan ng ating malaman ang kanyang mga ipinag-uutos. Alamin ang lahat ng utos ng ating Ama upang malaman natin kung ano yung dapat nakalulugod sa paningin ng ating Ama na siya natin din dapat na tangkilikin o suportahan, mga kapatid. Lahat ng nakalulugod sa ating Ama, yun ang ating tutukan. At ang mga nakalulugod sa ating Ama, pawang nakasulat, mga kapatid. Shanawa. Nakalista ang lahat ng gusto ng ating Ama na ating gawin at salitain. Ito viral, mga kapatid. Kahit hindi pa nagba-viral ito, dahil nasubukan ko din pumunta sa kanila nung hindi pa ako ipinapako, ginagapos ng ating Ama sa kanyang mga utos. Ayan. Napunta ko sa kanya noon, mga, iwan ko lang, mga 2 buwan nata. Hindi ako nagtagal. Itong viral ngayon, mga kapatid, sa sanglibutan ay si Kibuloy. Ayan. Sabihin nyo ay nakikidamay ako sa mga nang tutulig sa kay Kibuloy, dahil ito buong sanglibutan ay maririnig ito mapapanood, mga kapatid. Kahanga-hanga pag una mong papanoorin yan si Kibuloy. Napakayaman talaga niya. Kung magsalita siya, tapos yung mga bahay dalanginan nila, tapos yung mga view na pinapakita sa TV, yung parang paraiso.
Kayang gawin talaga yun kapag mayaman ka. Kapatid. Kaya mong bumuo ng ganun. Ay, yung mga Amerika, mga Australia na yan, parang kalapit barangay lang niya kung kanyang pasyalin dahil sa kayamanan niya. At ang isang malaki na kasalanan na nagagawa naman ng isang tao ay yung ikaw ay magiging sinungaling, mga kapatid. Yung magsisinungaling tayo sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa ating ama, mga kapatid. Dahil iniisip mo pa lang, alam na niya Isipin mo pa lang magsisinungaling ka, kasalanan na. At paano pa kaya kung iyong sinalita at ginawa? Masabihin mo, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos Ama. Ikaw ang may-ari ng sanglibutan. Mga kapatid. Kung ikaw ay may-ari ng sanglibutan, ay kay hindi dapat ibigin, mga kapatid. Kibuloy. Nakasulat yan, huwag kang makipagkaibigan sa sanglibutan dahil ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Siya nawa. Diba? Sabi mo, ikaw ang may-ari ng sanglibutan, ay hindi ka dapat maging kaibigan ng mga anak ng Diyos na ating Ama. Dahil yung mga anak ng Diyos Ama, ng ating Panginoong si Isa o Ama, mga kapatid ng ating Panginoon, ay pinagbabawalan na makipagkaibigan sa sanglibutan, mga kapatid. O i-trace ninyo kung nasan yun. May cellphone kayo. Huwag makipagkaibigan sa sanglibutan. Hindi nakalista kasi ito Ayan. Para huwag humaba yung oras natin. Pakikipag-away sa ating Ama. Pag ikaw ay iras nyo lang. At tingnan natin, babasahin natin. Pero sa inyo mga kapatid na palagi nga nanonood at nakikinig dito, alam nyo na ito. Alam nyo na kung saan mababasa yung huwag tayo makipagkaibigan sa sanglibutan. Ayan. Hindi natin kailangan yung galaw ng 6 na sanga sa mga ganitong pagkakataon. Dapat yan, buhay yung cellphone natin. Dahil yan nga yung kailangan na yan, yung 6 na sanga, kahit tayo nga 7, palagi nakabantay sa bibig ng ika-7. Research nyo yung ganito, dapat automatic. At ay binubuhay ng ating Ama sa pagsunod, hindi sa pagsuway. Dapat ko yan dahil yung oras mahaba. Yung sanga, walang nagawa. Yung 6 na sanga. Meron tayong binigyan tayo ng tig-isang cellphone. Dahil may nakasit sa cellphone ko, kaya hindi ako nakagalaw. Yan ang kagamitan ng sanga. Iyon, sa palagay ko at aking nalalaman na ito ay alam ninyo, mga kapatid, na huwag bawal. Pinagbabawal ng ating Panginoong si Isa na makipagkaibigan sa sanglibutan. Yung nagsasabi ngayon na siya ang may-ari ng mundo, ay hindi ka dapat kaibiganin ng mga anak. Mga tunay na anak ng Ama. Nasabi ko sa'yo, napakasinungaling mo, Kibuloy. Ang Biblia, ang banal na kasulatan ang magpapatutuo na isa kang sinungaling. Nung pumasok ako sa iyo, akala ko mabuti. Pag nasa labas ka, akala mo lang mabuti yan. Pag ikaw ay nakikinig, akala mo mabuting relihiyon yan. Pero pag pumasok ka, doon mo makikita sa loob. Kaya wala sa pabalat ang itsura ng tao wala sa mukha. Yung kalooban. Kaya pag pumasok ang bawat isa sa relihiyon na yan, doon mo makikita sa loob
yung kabulukan, mga kapatid. Eh sabi ng ating Panginoong si Isa, sa Ama lang, ang Ama lang ang dapat sambahin. Wala nang iba. Ay pag nananalangin doon sa simbahan ni Kibuloy, ay yung haharapin mo na larawan ni Kibuloy. Doon ka mananalangin sa harap niya, mga kapatid. Ay pagsuway na yun sa utos, sa ating Ama lang, doon lang tayo mananalangin. Kahit pa ikaw ay sinugo, huwag mong pahaharapin sa iyo na mananalangin yung mga kawan mo na ibinigay sa iyo ng Ama. Sa Ama, direct kaharap kayong lahat sabay-sabay. Ikaw lang ang mangunguna. Ay, ginagawa mong ikaw na ang Ama, ikaw ang pagdadasalan, lahat ng sasabihin mo ay dapat sundin. Hindi masama, mga kapatid, na sundin ninyo ang itinuturo ng founder ninyo, tinuturing ninyong founder. Ha? Pero mahigpit ninyong usisain kung iyon nga ay utos ng Ama, mga kapatid. Kaya tayo binigyan ng sarili nating pag-iisip, sarili nating pangunawa. Na ibig sabihin ng sarili, hindi nila yung kayang kunin dahil sarili mo eh. Sarili mong isip, sarili mong pangunawa. Huwag kang aasa sa pangunawa ng iba, mga kapatid. Yung sinasabi nila, pakinggan mo at hanapin mo kung totoo. Saan ba nakasulat? Dahil ang totoo, talaga may patotoo. May batayan. May kasulatan, mga kapatid. Dapat unawain natin mabuti para wag tayong maligaw. Nung ganun, nalaman ko na ganun, ang dinadasalan nila dyan, sinasamba nila dyan ay si Kibuloy, umalis ako automatic, mga kapatid. Pero marami akong nagastos dyan. Binaliwala ko yung ginastos ko dyan, mga kapatid. Lahat kami, buong pamilya, pupunta sana dyan. Doon sa pananalangin, tinanong ko sila kung bakit ganun. Pag nasagot ninyo ng tama, sasama ko sa inyo. Wala silang maisagot, mga kapatid. O di malinaw, hindi kami sasama. Hindi ako sasama dahil hindi nila masagot. Bakit sinasamba si Kibuloy? Ang utos, mga kapatid, sa Ama lang sasamba. Sa hindi nakikita, yun ang sasambahin. Dahil sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong umasa sa mga bagay na nakikita. Sapagkat ang bagay na nakikita ay may hangganan. Kayo'y umasa sa hindi nakikita sapagkat ang hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya malinaw, kung sino man yung founder ninyo, huwag ninyong sasambahin. Kagaya ko, mga kapatid, itinuturing ako ng aking mga kapatid sa ating Ama na founder. Pero ayokong ako'y sasambahin nila, mga kapatid. Ang sambahin ng mga nakikinig, yung mga salita ng ating Ama na lumalabas sa bibig ko, hindi ako, mga kapatid. Dahil ako'y sinugo lamang ng ating Ama. Huwag mong ituring na katulad ka ng Ama, ikaw na sinugo. Yung mga salita na lumalabas sa bibig ng sinugo ang dapat natin paniwalaan. Kaya nga sinabi sa banal na kasulatan, siya ang inyong pakinggan at siya ang inyong sundin. Hindi sinabing siya ang inyong sambahin. Diba? Yung mga salita, dahil ang mga salita niya ay galing sa Ama. Dahil ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi yung sarili lang niya na salita. At kailangan makinig na mabuti sa mga kautusan. Ito mo nga maririnig yan. Dahil pag hindi ka makinig sa mga kautusan na nakasulat, ito yung ating mababasa sa Kawikaan 28:9. 28:9.
Yan, mga kapatid. Kawikaan 28:9. Yan. Sinasabi ko ito, kapag tayo ay nasa bahay dalanginan, ang tutok ng ating puso at isip ay sa mga salita ng Ama. At yan ay umaagos, lumalabas yan sa bibig ng kanyang huling sugo. Kaya alerto yung ating isip. Kaya tayo may ballpen at papel na listahan ng mga salita, mga kapatid. Bawat isa dito, mga kapatid, may listahan ng bawat salita ng ating Ama na lumalabas sa bibig ng inyong mababang lingkod, mga kapatid. Bakit mababa? Ang sabi ko sa aking sarili, mga kapatid, dahil yun ang utos ng ating Ama. Ang nagpapakababa ay aking itataas. Siya nawa. Kaya habang ikaw ay nagpapakababa, ang awa ng Ama ay palaging nasa iyo. Mapapahiya lang kung sino yung magbabanta sa iyo ng kung ano-ano. Ayan ang basahin natin. Kapag hindi ka nakinig sa mga kautusan, ito yung ating mapapala, mga kapatid. Ganito ang turing ng Ama sa mga taong hindi nakikinig sa kautusan. Kawikaan 28:9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Naunawaan niyo ito, mga kapatid. Marami kasi ang kuwan ng Biblia, mga kapatid. Basahin natin sa Magandang Balita, Biblia yun. Kawikaan 28:9. Ito yung ating mababasa dito. Mga gandang balita, mga kapatid. Ito kasi binagbasahan natin. Ito. Biblia. Mababasa ba yan? Siya nawa. Mapansin. Nahirap kasi ano. Ayan, Kawikaan 28:9. Dito sa Magandang Balita ang nakalagay. Dahil marami kasing salita dito sa Biblia na malalalim, hindi maunawaan. Ngayon, ipinaliwanag dito sa Magandang Balita. Yung iba ay tumama, yung iba ay hindi. Pero yung mga tumama, binabanggit natin yan. Basahin natin. Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Yung nakasulat dito sa Biblia, yung pinagkopyahan ng Magandang Balita, Biblia, mga kapatid, ito ang nakasulat, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Kita nyo, mga kapatid. Kaya, kung ikaw ay nakikinig at inilayo mo na ang iyong pakikinig sa kautusan na dito mo lang maririnig, mga kapatid, kahit anong panalangin mo, karumal-dumal yan sa Panginoon. Panginoon natin si Isa. Dahil siya ay nagbibigay ng panalangin, yung tamang panalangin, at yan ay nasa amin, mga kapatid. Kaya kung gusto mong magkaroon, makinig ka at bibigyan ka rin ng panalangin na nandito sa amin na ibinigay ng ating Panginoong si Isa o Ama. Masakit ito, mga kapatid. Itong salitang ito. Kapag hindi mo nalaman yung kautusan, hindi ka nananatiling nakikinig, anuman ang iyong idalangin sa Ama ay karumal-dumal. Ibig sabihin ng karumal-dumal, hindi tinatanggap ng Ama, marumi. Yan, karumal-dumal, marumi yun, mga kapatid.
Diba? Ngayon lang ata natin nabasa to. Sialawa. Shalawa. Ang mga inilalayo ang kanilang pangkinig o pakinig. Hindi kayo nakikinig sa mga kautusan. Ang panalangin ninyo sa Ama. Kung kayo man ay manalangin sa Ama, ay karumal-dumal sa Kanya, hindi yan tatanggapin. Malinaw yan mga kapatid. Kaya mahigpit na pinanghahawakan natin dito ay ang 10 utos, mga kapatid. Dahil iyan ang kautusan. Yan. Ngayon, sabi ni Kibuloy, siya lang yung anak ng Diyos. Lahat tayo mga kapatid, anak ng Diyos Ama. Pero may anak na tunay at mayroong hindi tunay na anak, mga kapatid. Kahit sino pwedeng tawaging anak ng Diyos. Pero tingnan ng mabuti kung ikaw ay tunay o original. Dahil may tunay na anak at suwail na anak, hindi tunay na anak. Yun mo yung mababasa natin doon sa Deuteronomio 23:2. Yan nyo, Deuteronomio 22. 23:2. Hanapin natin mga kapatid, Deuteronomio 23:2. Dahil ngayon mga kapatid ay baka mahaba tayo ang oras natin. Ngayon po ay February. Yan, huli ko nga nasa halos kalagitnaan natin babanggit. February 3, unang Sabado, unang Sabat. February 3, 2024. Ngayon mga kapatid. At ang oras na natin yun, alas 10:04 na mga kapatid. Ayan, basahin natin yung kung anong ibig malaman ng mga nakikinig. Kapanahunan nga ngayon. Topic yung si Kibuloy. Ilalabas natin yung kabulukan ng mga sinasabi ni Kibuloy, mga kontra sa kautusan mga kapatid. Lahat ng pinagsasabi niya, ito, babanggitin natin dito kung tama yung sinasabi niya. Dahil lahat ng binabanggit natin dito ay puro sa ikabubuti at pawang salita ng Ama na nakatala sa banal na kasulatan. Ayan. Deuteronomio 23. 2. Ito, basahin na natin. Ayun, yung may anak, may tunay na anak na pala. May anak sa ligaw. Yan, dito. Isang anak sa ligaw. Yan, tawag doon. Anak sa ligaw, yung hindi tunay na anak. Pero anak pa rin. Kaya lang sa ligaw. Isang anak sa ligaw ay huwag papasok sa kapisanan ng Panginoon hanggang sa ika-10 sali ng lahi ay wala sa kanya ay makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Excuse me, kapatid. Ayaw, maharap na naman. Pag kinontra mo kasi ang kautusan, mga kapatid, ay nagiging anak ka ng dyablo. Dahil ang kumukontra sa utos ay ang dyablo, mga kapatid. Sialawa. Kaya pag kinontra mo ang kautusan, nagiging anak ka ng dyablo, mga kapatid. Anak ka ni Satanas. Yan ang malinaw. Dahil ang utos, sundin mo ang utos. Wala diyang sinabi na kontrahin ang utos. Dahil ang kumontra lang dyan ay ang dyablo, si Satanas, mga kapatid. Ngayon, kung isa ka sa kumukontra sa 10 utos, ay nagiging anak ka ng dyablo.
Parang masamang pakinggan. Ay anak ka ng Diablo. Masama ang dating nun sa anak ng Diablo. Pero pag tinawag kang anak ng Diyos, di ba, kagandang pakinggan, mga kapatid. Pero ipakita mo ang iyong ginagawa kung ikaw nga ay anak ng Diyos. Yan. Huwag mo lang salitain. Dahil ang salita yan ay artificial lang na pwede mong pangdaya. Pero yung gawa, mga kapatid, hindi mo pwedeng i-artificial ang gawa. Ang gawa ay totoo. Dahil ginagawa mo. Pero yung salita, mapipeke mo, mga kapatid. Pwede mong dayain ang bulag sa pamagitan ng salita mo. Yung bulag na may pangdinig. Pero yung bingi na may pangdinig, yun, makakaya mo yun ano. Ha? May bingi? Bingi? Ano ba yun? Nasabi ko. Yung bulag na may pangdinig, hindi mo madadaya mo. Pero yung bingi na hindi bulag, hindi mo madadaya. Dahil makikita niya yung iyong ginagawa. Kaya nagpapatunay ng lahat ng mga bagay, mga kapatid, ay ang mata. Dahil ang mata ay isang sangkap upang makita mo ang ilaw ng sanglibutan, mga kapatid. Nandito sa harap ninyo yung mga salita na mula sa ama ng ilaw. At yung nagsasalita ay anak ng ilaw, mga kapatid. Siya Shanawa. Shanawa. Kaya ang tawag at pamagat sa palatuntunang ito na binabahagi ko sa sanglibutan ay ang ilaw ng sanglibutan, mga kapatid. Siya nawa. Na itinayo ng Ama, hindi ko ito itinayo, mga kapatid. Itinayo ng ating Panginoong si Isa o Ama, itong palatuntunang ito, hindi ko ito itinayo. Dahil hindi ko ito alam, itayo. Ang Ama ang nagtayo sa akin. Shanawa. O, yun. Yung anak sa ligaw ay hindi pwedeng pumasok. Ibig sabihin, pag ikaw ay anak sa ligaw, ano man ang iyong gawin hindi tama. Hindi ka mapapasok sa kapisanan. Dahil ang kapisanan ng anak na tunay ng ating Ama ay pumapasok sa bagong buwan at sa unang Sabat. Dahil yun yung utos. Ang unang buwan at ang Sabat ang tawag ng kapulungan, mga kapatid. Kapisanan yon, doon nagpipisan yung mga anak ng Ama. Kapisanan. Ibig kapisanan, doon sila nagtitipon-tipon. Doon sa banal na araw na yon. Yun yung kapulungan. Ang unang araw at ang Sabat ang tawag ng kapulungan. Hindi ka makakapasok doon, kibuloy. Shanawa. Siya nawa. Kaya ang mga anak, ang tunay na anak, yung hindi anak sa ligaw, yun yung nakakapasok sa kapisanan ng mga banal, yung unang buwan at ang Sabat. Kaya pag hindi ka pa nakakapasok dito, mga kapatid, hindi ka pa tunay na anak, ikaw ay sinungaling pa rin, mga kapatid. Kung mayroong gusto kayong itanong sa mga bagay na ito, mag-message kayo. Dahil dito, itong salitang ito, napakarami ditong katanungan at higit na mas marami ang kasagutan. Ano, mga kapatid, isa pa na nagpapatunay, ang lahat ng tao sa sanglibutan ay tinatanong ng banal na kasulatan. Tinatanong ang lahat ng tao sa kasulatan. Kita nyo, doon sa Kawikaan 34. Yan, punta tayo. Kawikaan 34.
Ito makakarating sa iyo to, Kibuloy, dahil simula nung pumutok yung iyong mga kalukuhan ay hindi mo pa hinaharap yung mga paratang sa iyo. Ba't ka nagtatago? Samantalang ikaw ay nakakarating ng Amerika, nakakarating ka ng Australia, US, ay napakalayo. Pero hindi ka makarating sa Kongreso. Diba? Pinatatawag ka ni Hontiveros. Ba't di ka makarating? Napakalapit na sa inyo. Mindanao, Maynila, ang lapit lang. Gano'n lang sagutin yun kung talagang wala kang kasalanan. Diba? Pakarami mo kasalanan. Kaya ka nagtatago. Pero makinig kang mabuti. Si ano pala, tawagan yun. Binabati ko pala si Epipanyo. Apelido mo, kapatid? Labrador. Labrador. Okay ka, kapatid. Sana loobin ng Ama na tayo magkausap ng harapan. Tawagan sana kita sa cellphone, baka hindi mo pansinin dahil sinasabi mo maraming nagbabanta sa iyo. Baka hindi mo pansinin. Sana loobin ng Ama na tayo magkausap. Ay tuturo ko sa iyo kung paano magkaroon ng proteksyon sa araw-araw, mga kapatid. May proteksyon ka pag sumunod ka ng tapat sa utos ng ating Ama. Wala kang katatakutan kahit saan ka pumunta sa pamamagitan ng pagkakilala mo sa bagong pangalan ng ating Panginoong si Isaw Ama. Nandun ang buhay, ang tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan ng pangako ng ating Ama. Lahat ng magagalit sa iyo, mapapahiya. Yan si Kibuloy, nagalit sa akin yan, mga kapatid, dahil ako daw ay, ang tawag niya sa akin, tinawag niya ako plastic. Dahil nangako kasi ako sa kanya, napupunta. Tumatawag yung mga kanya sa Tugigaraw mo. Nangako ko sa kanya, napupunta, nagpapabautismo. Ay, nung pumunta ako doon sa mga outlet nila dyan sa Tugigaraw, tumira ko ng isang araw at isang gabi. Doon ko nakita na hindi tama yung ginagawa. Ay, nagpadala sila ng bus dyan kasakayan nga namin Ilang kami, sasakay doon sa bus. Iwan ko saan galing yung bus na yun. Ay, hindi kami sumama dahil hindi lang nasagot yung tanong ko. Kaya sabi niya, plastic daw ako. Kung ngayon, tingnan natin kung sino yung plastic. Diba? Ibig sabihin ng plastic, sinungaling. Diba mga kapatid? Kaya makikita ngayon kung sino yung sinungaling. Anong nabanggit natin kanina? Na talata? Kawikaan 34. Yun. Ito yung may tanong sa lahat, mga kapatid Andito sa Kawikaan 34. Ito yung tanong ating basahin. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Tanong ito, mga kapatid. Di ba nakalagay question mark? Dalawa. Ibig sabihin tanong. Yan. Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Yung sa kanyang papalad. Question mark na naman. Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Tanong na naman ito, mga kapatid. Question mark na naman Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Tanong na naman ito. Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Siya na nga. Kita nyo, ilang tanong ito, mga kapatid. Apat. Ilang question mark ito na sa looban ng versikulo 4 ng 30, mga kapatid. Apat nga tanong ang nasa loob ng Kawikaan 34. Apat, i-check nga natin. Apat, mga kapatid. 5 po. 5 ba? Po yung kahulihan, may question mark. Bilangin natin.
Isa. Ay, Oh. tingnan mo, 5 pala mga kapatid. 4 lang itong nakacheck eh. Ngayon. Tingnan mo mga kapatid. 5 katanungan. Ngayon. Paano mo ngayon sasagutin? Kahit hindi si Kibuloy. Sino mang nakikinig. Mapira lang sa amin na pinagpahayagan ng ating Ama. Dahil kami alam na namin mga kapatid, kami lahat na may tatak sa noo at sa kanang kamay, alam na namin yan. Ngayon, kayo ang tinatanong ngayon, ang sanglibutan ngayon ang tinatanong. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Yan. Ngayon, kung ikaw ay talagang anak, alam mo ito. Kung ikaw ay hindi suwail, o anong tawag kanina doon, nabanggit kanina, sino nakakatanda? Doon sa Deuteronomio 23:2 kanina. Kung ikaw ay hindi suwail na anak, o anak sa ligaw, kung ikaw ay anak sa ligaw at hindi ka suwail, at ikaw ay tunay na anak, alam mo ang pangalan ng anak. Anong pangalan ng ama at ng anak? Ano ang pangalan ng Diyos at ng kanyang anak? Ito yung tanong dito. Ayan. Basahin nga natin sa Magandang Balita Biblia, Kawikaan 30. Kung ano yung pagkabanggit dito. Para mayroon kayong iisip-isipin kapag kayo ay mayroong bakanting oras. Kawikaan 34, basahin natin ng mabilis sa Magandang Balita Biblia. Ito. Anong nakalagay dito? Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino ang naglagay ng mga hangganan ng daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Ito yung nakasulat sa Magandang Balita Biblia. Sino daw siya at sino yung kanyang anak? Nakalagay dito, ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman. Kayo mga kapatid, itanong ninyo kay Kibuloy. Ikaw, sir, kapatid, ipitan nyo Labrador. Pinapanood kita palagi at sinabi mo na maraming banta sa iyong buhay, huwag kang matakot, basta maging tapat ka lang sa utos ng ating Ama, hindi ka man dito sa panahong ito. Dahil ang kinakalugdan ngayon ng ating Ama dito sa huling araw ay yung mga naghahangad ng mabuti at ikabubuti, lalong-lalo na yung ikapapayapa ng sanglibutan, mga kapatid. Dahil hangad ng ating Ama, kapayapaan at katiwasayan ay sumaatinaw ang lahat. Alam mo kapatid, ang hinahangad mo, kapayapaan din at katiwasayan, kagaya ko na inutusan ng ating Ama na ipatupad at gawin
at iparinig din sa lahat sa sanglibutan kung papaano ito gaganapin, mga kapatid. Sa papaanong paraan. Dito matatagpuan mo yun. Ito. Ngayon, kung ikaw ay anak, tunay kang anak, hindi ka lapastangan, alam mo ito mga kapatid. Ngayon, hindi mo ito malalaman kung hindi ka makikinig sa akin. Itong 5 tanong na ito mga kapatid, hindi mo ito malalaman kung hindi ka makikinig sa akin. Dahil yung mga maririnig mo sa akin ay mga salita ng nagsugo sa akin, mga kapatid. Hindi ko sariling salita. Itong tanong na ito ay mula sa ating Ama at ang ating Ama rin ang nakakaalam ng kasagutan. At kung ikay sinugo ng Ama, ibinigay sa iyo ang kasagutan sa tanong na ito. Dahil sinugo ka niya. Unawaan nyo, mga kapatid. Siya nawa. Ngayon, dito malalaman ko sino talaga ang anak. Dahil ang sinugo ng Ama ay tinuring na niyang anak. Ayan. Tanong natin yan. At dahil mga kapatid, ang ating Panginoon ay mayroong bagong pangalan eh. Hindi ito alam ni Kibuloy. Ikaw, Kibuloy, hindi mo ito alam. Dahil may nagtanong na sa iyo tungkol dito. Ha? Andun sa Apokalipsis 3:11 hanggang 12. Tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo mabuti. Makinig kayong mabuti. Apokalipsis 3:11 hanggang 12. Dose na lang para mas madali mga kapatid. Apokalipsis 3:12. Pakinggan nyo mabuti. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya ilalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Siya nawa. Siya nawa. Tignan nyo, yung magtatagumpay, ginawa ng ating Ama na haligi ng kanyang templo. At yung haliging yun mga kapatid ay iisa at naging 7. Yung haligi ng templong yun mga kapatid. Templo, tahanan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na tumatahan doon ay ang mga salita ng ating Ama. Siya nawa. Kung saan nandoon ang mga salita ng ating Ama, yun ay templo ng Espiritu Santo ng ating Ama. Dahil sabi ng ating Panginoong si Isa, ang mga salita ko ay Espiritu. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay Espiritu at pawang buhay. Siya nawa. Yun yung templo na tinatahanan ng Espiritu Santo ay alam ang bagong pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Yan yung isang malinaw na dapat alam mo kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. At ito pa mga kapatid, ang isang makapagpapalinaw na ikaw ay anak ng Diyos. Juan 1:12. Ano? Juan 1:12. Makinig ka mabuti kapatid dahil ito ay napapanahong usapin. Ito ay inilabas ng ating Ama itong topic na ito dahil sa mga nangyayari. Hindi ko pwede na hindi ito pakialaman mga kapatid dahil ako ay sinugo ng Ama dito sa sanglibutan.
na maging ilaw ng sanglibutan ang mga salitang lumalabas sa aking bibig na mula sa ating Ama. siya nawa, Ito pa yung isang patunay na ikaw nga ay anak ng Diyos, mga kapatid. Juan 1:12. Kita nyo. Basahin natin. Datapwat ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Siya nawa. O, kita niyo mga kapatid, ano bang pangalan ang dapat nating sampalatayanan? Isa. Yung bagong pangalan na nabanggit natin kanina sa Apokalipsis 3:12. Bago nga eh. Diba? Brand new. Kung sasakyan sana. Aba, pag binigyan ka ng sasakyan, pamimiliin ka. Gusto mo ba? Luma o bago? Sinong may gusto sa luma? Kaya ako mga kapatid, gusto ko bago. Matibay. Hindi pa nagagamit. Kaya itong pangalan na ito na ibinigay sa akin at para sa ating lahat, ito ay bago, brand yung pangalan ito mga kapatid. Saan matatagpuan mga kapatid? O basahin mo sa Zacarias 14:9. Yan, balik na naman tayo dyan. Kung anong pangalan yon. Ito ilang ulit na nating nabanggit. Pero pagaya sinasabi ko, kailangan tayo ibabad ng gusto sa mga salita ng ating Ama. Yan. Pag Panginoon mo, ibig sabihin hari mo yan mga kapatid. Yan ang Panginoon. Ang Panginoon at ang hari ay walang pinagkaiba. Tama, hindi mga kapatid. tama, Panginoon at ang hari, yan ay walang pinagkaiba. Kita nyo, ito yung pangalan na dapat nating malaman. Pag hindi ka dito sumamba kibuloy, sinasabi ko sa iyo, tatama yung hula sa iyo ng isang kumentarista. Ito ang pangalan ng ating Panginoon na dapat nating sampalatayanan upang tayo ay ituring, bigyan tayo ng karapatan na maging anak. Kagaya nung nabanggit natin sa Juan 1:12. Tandaan mabuti, ilista, mga kapatid. Basahin na natin. Zacarias 14:9. At ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Siya nawa. Kita nyo mga kapatid, malinaw. Dahil binanggit pa nga niya wag babanggitin kahit kanino na siya ay Kristo. Nayaral na sa atin yan. Huwag natin singitan, dalahaba. Yun, tanungin nyo na lang ako sa message. Yun, isa pala ang pangalan ng ating Panginoon pag siya ay naghari na sa buong lupa. Ayun. Ay ngayon, ito ay naghahari pa lang sa amin. May pangalang isa o Ama. Ayan. Sino ito na talagang Panginoon na siyang papangalanan ay talagang isa? Totoo ba na ang Panginoon, dahil maraming Panginoon mga kapatid pero big letter itong Panginoon nandito mga kapatid. Ibig sabihin yung pinakamataas na Panginoon, ang Panginoon ng mga Panginoon. At yung hari sa buong lupa ay big letter din na H. Ibig sabihin hari siya ng mga hari. Yan. At pag siya ay naghari, ang maging pangalan niya ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Sino ba ito? Yung dati niyang pangalan. Ano ba dati niyang pangalan na ngayon ay dito sa huling araw ang pangalan niya ay isa? Basahin natin yun sa
Roma 5:17. Yan, mga kapatid. Roma 5:17. Kung di ako nagkamali dito. Sino ba talaga? Yung Panginoon na yun, na pag naghari, ang pangalan ay isa. Dahil maraming isa, ay maraming Panginoon. Excuse mga kapatid. Hinahabol ko kasi yung oras. Ito, Roma 5:17, basahin na natin. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Tingnan niyo mga kapatid, Nawa. Hesukristo pala ang pangalan nung una. At ngayon ang pangalan niya ay isa. Sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Yun, sa pamamagitan ng isa. Ayan. Sa pamamagitan ng isa, maghahari ang katuwiran. Sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay. Maghahari ka talaga sa kabuhayan, ha? Talaga, nakasulat. Maghahari ka sa buhay. Ang nagsitanggap ng biyaya dahil ito ay biyaya hindi sa karunungan. Pag ikaw biniyayaan, yun na hindi mo pinaghirapan, mga kapatid. Biyaya nga eh. Pahingi sa iyo, regalo sa iyo, biyaya sa iyo, hindi mo pinaghirapan. Itong biyaya na ito na binigay sa atin ng ating Ama, ito yung pananampalataya sa kanyang bagong pangalan upang tayo ay bigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, mga kapatid. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang bagong pangalan. Diba mga kapatid, malabo pa ba sa inyo? Kailangan alam ito ng lahat ng nagsasabi na sila ay anak ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, yung kung makakita kayo ng mga tao na may ganito sa noo at sa kamay, tanungin ninyo kung anong pangalan ng lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita at ano rin ang pangalan ng kanyang anak. Siya nawa. Siya nawa. Ngayon mga kapatid, ayan, nandun na tayo. Yung pangalan naman ng ating Diyos, ang Diyos ng mga Diyos, ayun, matatagpuan natin sa Jeremias 3:19. Kita nyo. Jeremias 3:19. Yung pangalan ng Diyos. Basahin kagad natin. Ngunit aking sinabi, paanong ilalagay kita sa gitna ng mga anak? At bibigyan kita ng masayang lupain? Ng mainam na mana? Ng mga hukbo? Ng mga bansa? At aking sinabi, inyong tatawagin ako ama ko at hindi ka nahihiwalay pa ng pagsunod sa akin. Siya nawa. Siya nawa. Pag tinawag mo na siyang ama mo, hindi ka nahihiwalay ng pagsunod sa kanya. Pero maraming tumatawag ng ama sa ating Diyos.
Pero humihiwalay pa rin ang pagsunod. Bakit ganon, mga kapatid? Sinabi dito, ngunit aking sinabi, paanong ilalagay kita sa gitna ng mga anak? At bibigyan kita ng masayang lupain. Ngayon, yung sinugo ngayon, susuguin ko sa gitna ninyo ang isang propetang kagaya ni Moises. Ayan. Yung binanggit, sa gitna ng mga anak. Siya ay nasa gitna ninyo. Sa gitna ng inyong mga kapatid. Paano kang ilalagay sa gitna ng mga anak at bibigyan ka ng masayang lupain? Kailangan ang gagawin mo, tatawagin mo ang ating Diyos na Ama at hindi ka nahihiwalay ng pagsunod sa kanyang utos. Kaya ang pangalan ng Diyos dito ay Ama at ang pangalan ng anak ay Isa. Para tuloy-tuloy na ikaw ay tumupad ng kanyang utos, sampalatayanan mo ang pangalang Isa o Ama dahil yung Isa at ang Ama ay iisa. Siya na. Dahil si Isa ay ang ating Panginoon at ang ating Ama ay ang ating Diyos. Ngayon, nung umakit na sa langit ang ating Panginoon, dinala na ng Ama siya sa langit, sila ngayon ay nagsama. Kaya sila ngayon ay iisa. Parehas silang nasa langit. Dahil ang ating Panginoong si Isa, siya ang kapangyarihan at ang karunungan ng ating Ama na ibinaba niya dito sa lupa. Siya na. Siya nawa. Ngayon, iniakyat muli siya ng Ama sa langit nung matapos na niya ang kanyang misyon at ang kanyang mga gawain na pinagagawa sa atin ng ating Ama. At pinakita sa pamagitan ng kanyang anak nung matapos na niya yon, ibinalik siya ng ating Ama sa langit at sila ay naging isa. Siya nawa. Ito yung patunay mga kapatid na sila ay iisa. Sila ngayon ay iisa na. Ando sa Juan 17:3. Juan 17:3. Kita nyo, ito yung mga patunay. Upang matupad mo, huwag ka na nga paliko-liko sa kanan o sa kaliwa. Kailangan malaman mo ito, mga kapatid. Juan 17:3. Ba talaga tayo? May binibilisan mga natin. Kita nyo mga kapatid. Basahin natin. Juan 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo, na ang pangalan dito sa amin ngayon ay Isa. Sa makatuwid bagay si Isa. Siya na. Siya nawa. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kung makilala mo ang ating Panginoon na si Isa o Ama ay iisang Diyos. Yan, iisang Diyos na tunay. Doon ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lahat namamatay mga kapatid eh. Dahil walang nakarating pa dito sa pangakong ito. Ngayon, nandito na. Hayag. Ha? Ito yung binabanggit sa banal na kasulatan. Sa huling araw ay inyong lubos na mauunawa. Kung ano yung ibig sabihin at ano ang dapat gawin para magtamo tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sinasabi ng karamihan, 95%, lahat daw mamatay. Ay paano yung pangako ng ating Panginoong si Isa? Ha? Na lahat ng sumusunod sa Kanya, bawat sumusunod sa Kanya, na nagiging tapat,
ay kailanman na hindi matitikman ng kamatayan. Yung makabuluhan, mga kapatid. Kaya sikapin na tuparin ang buong kautusan para makamit natin ang pangako na buhay na walang hanggan. Shanawa. Ha? Kaya namamatay ang tao, walang sumusunod sa utos. Ngayon nandito na ang utos. Muli, binubuhay. At hindi lang binubuhay, kundi binuhay na sa ating mga puso. At ako nga ang ginagamit ng ating Ama. Kung paano ipakita sa lahat ang paraan para magtamo ang bawat isa dito sa sanglibutan ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Shanawa. Dahil kinukontra ko yan, yung sinasabi nila na lahat mamamatay, hindi lahat mamamatay. Dahil pag lahat ay mamamatay, mawawala ng silbi ang salita ng ating Panginoon na may buhay na walang hanggan. Mayroong hindi makakatikim ng kamatayan. Kailanman ay hindi ka mamamatay. Shanawa. Mawawala ng saysay yun, mga kapatid. Ha? Ang pangako ng ating Panginoong si Isao Ama, ang mga salita ko ay buhay at totoo, walang kasinungalingan sa akin. Ika na. Shanawa. Shanawa. Lumalabas lang na parang sinungaling ang ating Panginoong si Isa. Hindi natutupad ang kanyang pangako dahil hindi tayo nagiging tapat sa pagsunod sa kanyang mga utos. Shanawa. Kaya yung pangako niya hindi nakakarating sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hindi natin kinakapitan, hinahawakan, hinayakap ng mahigpit ang kanyang mga tagubilin. Ngayon, subukin ninyo ito, mga kapatid. Dito nyo mararanasan ang magsawa. Anong tawag nun? Unlimited life. Tawag doon? Tama ba yun? Walang no expiration. Unlimited life, no expiration. Shanawa. Kaya ito, mga kapatid, paniwalaan nyo ito. Kung gusto nyo makita ang ating Panginoong si Isao Ama. Ayan na nga, nabanggit natin. Kasi ito ay napakahalaga. Buhay na walang hanggan ay iyong matatagpuan sa pamagitan ng iyong pagkakilala na ang ating Panginoong si Isao Ama ay iisang Diyos na tunay. Andun din sa 22, basahin natin. Dito pa rin sa Juan 17:22. Yan. hanggang 22. Ayan, basahin natin. Juan 17:21 hanggang 22. Kita niyo, mga kapatid, ito yung patungkol sa pangalan at kung bakit ang ating Panginoon ay nasa langit na. Ang Panginoon natin ay si Isa. Basahin natin. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Shanawa. Iisa na sila dahil sila ngayon nagtipon na nagpisan. Dahil hindi pwedeng paghiwalayin ang kapangyarihan at ang may-ari ng kapangyarihan. Palagi yang magkasama, mga kapatid. Kaya sila ay iisa. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na ang kapangyarihan at ang may-ari ng kapangyarihan ay iisa? Shanawa. At ang kapangyarihan ay ang ating Panginoon si Isa. Shanawa. At ang may-ari ng kapangyarihan ay ang ating Ama. Shanawa. Sa makatuwid, sila ay iisa, hindi pwedeng maghiwalay. Magkasama.
Kaya ang pangalan ay isa o Ama. Malinaw mga kapatid, kung ang pangalan ng ating Panginoon ay isa at ang pangalan ng ating Diyos ay Ama, dahil siya mismo nagsasabi, andun sa Juan 10:30. Bisahin natin mga kapatid, 10:30 ng Juan. Ito yung ating mababasa mga kapatid. Ako at ang Ama ay iisa. Siya nawa. Ito sabi ng ating Panginoong si Isa. Ibig sabihin, ako at ang Ama ay iisa. Yung ipinaliwanag sa ating kanina sa Zacarias 14:9, ang pangalan ng Panginoon pag sinaghari ay isa. Ngayon, ang pangalan ng ating Diyos, doon sa Jeremias 3:19, tatawagin mo akong Ama ko at hindi ka na hihiwalay pa ng pagsunod sa akin. Pangalan ng anak, isa. Pangalan ng Diyos, Ama. Kaya kung kilala mo yun mga kapatid, yun ang iyong marka. Isa o Ama. Dahil sila ay iisa. Hayag na binanggit ng ating Panginoong si Isa sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Kaya pagtipunin sa Ilocano, pagsamahin mo yon. Ang pangalan ng Panginoon ay isa, ang pangalan ng Diyos ay Ama. Pagsamahin mo yon mga kapatid. Ang kalalabsan, isa o Ama. Siya nawa. Malinaw mga kapatid. Yung tanong doon sa Kawikaan 28:9. 28:9 na? Ba yun? Ay 34 mga kapatid. Kung iyong nalalaman, ano ang sino ang lumikha ng lahat ng mga bagay, anong pangalan niya at anong pangalan ng kanyang anak. Yan ay tanong mga kapatid. Kung ikaw ay anak, alam mo ang pangalan nun. Ngayon, kayo ang magsasabi. Sino ang nakaalam ng pangalan ng lumikha at ang pangalan ng kanyang anak? Yan. Ang patunay mga kapatid, itinuro din ng ating Panginoong si Isa sa banal na kasulatan kung nasaan mababasa ang pangalan ng Diyos at ang pangalan ng ating Panginoon. Yan. At yan ay nakasulat sa noo ng bawat lingkod at alipin ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ayan ay nasa Apokalipsis pa rin mga kapatid. Haba na naman tayo dyan. Nakasulat yan sa mga noo. Sino nakakatanda noon? Hindi na naman nakakanto. Naka-schedule na basahin. Ayan. Nasa ano na tayo? Nasa ika-4 na tayo. Ito ngayon. Ay, check natin yung pan. Baka maulit. Ayan si Kibuloy, mga kapatid, tinutuya pa niya yung mga dukha. Sinabi niya, sugo siya. Anak daw siya ng Diyos. Pero bakit tinutuya mo yung mga dukha? Pinagsasalitan mo sabi mo mga pagkabanggit mo doon, mga tawag doon, mga prostitute kayo, mga dukha kayo. Ika mo doon sa vlog mo. Alam mo mga Kibuloy, yan ay nagpapatunay na ikaw ay sinungaling. Dahil ang sinugo ng ating Ama, ang anak ng Diyos Ama, ay ganito ang ginagawa. Ang ginagawa niya ay ating mababasa sa napakarami to, pero basahin na lang natin yung dalawang bagay. Kawikaan 19:17. Tinutuya yung dukha,
tinutuyan ni Kibuloy, mga dukha kayo. Ika niya. 19, 17 ng Kawikaan. Ah, 19, 17. Kita niyo mga kapatid. Ha? Bakit mo tinutuya yung dukha, mga kapatid? Imbis na kaawaan mo, tutuyain mo yung mga dukha. No? Basahin natin yung Kawikaan 19, anong pagkamina? 17. Oh, kita nyo mga kapatid na nakikinig, basahin natin yung mga patungkol sa dukha. Bakit mo tutuyain ang dukha? Ito basahin natin, 19, Kawikaan, 19-17. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Pagkaroon mo, pag naawa ka sa dukha, para ka nagpautang sa Panginoon. At ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Mabuting gawa pala yung ikaw ay maaawa sa dukha at babayaran ka uli ng ating Ama, mga kapatid. Yan ay isang patunay na yung dukha ay hindi natin dapat na tuyain. Bali, atras tayo. This is 17.5 ng Kawikaan. 17.5. Ayan. 17.5. Nakuha niyo na. Kita nyo. Para sa iyo Kibuloy ito, ay kailangan matuto ka ng salita ng ating Ama. Hindi yung sarili mong salita ang ginagamit mo. Hindi na nahiya niyan. Ito, 17.5 ng Kawikaan. Sino mang tumutuya sa dukha ay dumudusta sa may lalang sa kanya. At ang natutuwa sa kasakunaan ay walang pagsalang parurusahan. Kita nyo. Yung sino mang tumutuya sa dukha ay dumudusta sa may lalang sa kanya. Tingnan yung kanya, dalawa yung tuldok niya. Ayun, basahin kaya natin sa Kawikaan ito ay sa Magandang Balita. Hanapin nga natin kung ano ang ibig sabihin niyang pagka-transfer nila dito. 17.5. Kita nyo, basahin natin. Sa Kawikaan ng Magandang Balita Biblia, ating babasahin. Ang nanlalait sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Kita nyo. Ang nanglalait, tumutuya sa dukha, ay dumudusta sa may kapal, sa may lalang, lumalang sa kanya. Ay wag mo palang lalaitin yung dukha. Pag linait mo ang dukha, linait mo ang Ama na naglalang sa iyo. Diba? Dahil lahat tayo nilikha niya eh. Mayaman ka man o mahirap, linikha ka ng ating Ama. Kaya wala tayong dapat tuyain o dustain. Dahil pare-paras tayong nilikha ng ating Ama. Kung nahihirapan yung dukha, mayaman ka, tulungan mo siya, kapatid. Kung gusto mo siyang tulungan. Kung ayaw mo siyang tulungan, huwag mo na lang siyang dustain. Tuhamakin. Dahil ganon ang ugali at gawain ng anak ng Diyos Ama, mga kapatid. Sa ginagawa mo, pinapakita mo na minahal mo ang Ama sa iyong salita, pero ipinagkakaila mo rin sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Sa salita mo lang mahal ang ating Ama, pero yung gawa mo ay hindi mo siya mahal. Iyo siyang dinudusta,
Yun, dinudusta mo ang may lalang sa ating lahat. Doon pa lang sa dukha, ha? Nagkasala ka na doon. Napakahaba itong pa na ito, patungkol sa dukha. Andun pa sa Santiago 2, 1 hanggang 7. Ayan. Ilista nyo na lang, basahin nyo na lang kung ano pa yan. Pero basahin natin yung Santiago 5:7. 5 hanggang 7. Tungkol sa dukha pa rin ito mga kapatid. Na inaalipusta o dinudusta ni Kibuloy. Ayan. Mag-ingat ka ngayon dahil panahon na ng paniningil ngayon. Ito yung araw. Araw ng ating Ama, panahon ng kanyang paniningil. Santiago dos hanggang 7. Ay, tapusin natin. Ay, mahaba ba? Ay, mahaba. Ay, maikli lang. Pagtyagaan na natin. Tapusin mga kapatid. Dahil, pagtiisan natin to. Dahil sabi ng ating Ama, ang magtiis hanggang wakas siya maliligtas. Siya nawa. Kaya pagtyagaan natin, pagtiisan natin na alamin kung ano pa yung gusto ng ating Ama na ating gawin. Ito, Santiago, makinig ka naman, Kibuloy. At hindi lang sa Kibuloy, pati yung mga nakikinig sa iyo ng mga pinapastor mo. Pinapastol mo. Kaya makinig. Dahil sinabi ko nga, mayroon tayong sariling isip. Kaya nating alamin kung ano yung dapat at tama. Huwag tayong magtiwala sa mga salita na wala namang sapat na basihan. Dahil sabi ng ating Ama, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Siya nawa. Ang dapat lang nating pagtiwalaan ay ang mga salita na mula sa ating Ama. Kung yan lumalabas sa isang tao, pagtiwalaan natin yung salitang yun. Hindi yung tao. Kung naniniwala kayo sa akin, hindi kayo sa akin naniwala dahil ang salita ng ating Ama lang ang inyong pinaniniwalaan, hindi ako mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Ngayon, kung nakikita nyo sa kinikilos ko, sinasalita ko na ang mga ginagawa ko ay pinagagawa ng Ama, sinasalita ko ay yung sinasabi ng ating Ama na dapat kong salitain, ayun, magkapatid tayo kung maniniwala kayo doon. Siya nawa. Siya nawa. Hindi ako higit kaysa sa inyo. Tayong lahat ay pare-pareho sa paningin ng ating Ama kung tayo ay sabay-sabay nasusunod sa kanyang mga utos. Siya Siya nawa. nawa. Ito, makinig kayo mabuti. Santiago 2, 1 hanggang 7. Mga kapatid ko, yamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong si Isa, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat yung may pumasok sa inyong sinagoga, ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan, at may pumasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan at maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masamang pag-iisip? Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi baga
kayo'y pinahihirapan ng mayaman. Mayayaman pa naman, hindi ba ibig sabihin linahat na. At sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman. Hindi baga nilapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinawag. Ayun, yung aalipustain mo ang dukha, mga kapatid, ay nilapastangan mo ang marangal na pangalan na itinawag ng ating Ama sa mga tao. Pag ikay tinawag na dukha, yan ay marangal na pangalan. Dahil dun sa 5, dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kita nyo mga kapatid, yung palang mga dukha ang pinili ng ating Ama sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya. At mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Shanawa. Kita nyo. Nasa hanay ng mga dukha ang umiibig sa ating Ama. Ayan, malinaw itong salitang ito na hindi natin dapat alipustain ang isang tao kung siya ay pangit, ang itsura, o siya man ay isang dukha, mga kapatid. Dahil dito sa mensaheng ito, Santiago 2:1 hanggang 7, ay pinamumukha sa atin, huwag tayong mamimili ng katayuan ng tao, sa buhay man o sa itsura. Shanawa. Ang aalipusta dito, ang kukontra sa salitang ito, hindi siya anak ng Diyos, mga kapatid. Shanawa. Shanawa. Malinaw. At ito pa, yung sinabi ng ating Panginoong si Isawa Masamayaman. Tingnan nyo, pinagkaiba ng mayaman, inuna natin yung dukha na inalipustan ni Kibuloy. Ngayon, ito yung sabi naman ng ating Panginoon si Isa o Ama sa dukha. Sa mayaman, sa dukha yung nabanggit na una, sa mayaman naman tayo ngayon. Unang Timoteo 6:17 hanggang 19. Tingnan yung katayuan ng mayaman. Malayo talaga yung gap nila, yung mayaman at saka yung mahirap. Unang Timoteo 6:17 hanggang 19. Diba? Tingnan nyo. Kita nyo mga kapatid, pakinggan yung mabuti ito. Nagyayabang si Kibuloy dahil mayaman pakinggan mo ito Kibuloy. Kayo, baliktadin natin ngayon mga kapatid dahil sabi ng ating Ama, binabago ko ang lahat ng mga bagay. Ngayon, kung ikaw ay miyembro ni Kibuloy, huwag ka nang tumanggap ng pangaral niya. Ikaw na ngayon ang mangaral sa kanya. Kung makikinig ka dito, siya ngayon ang pangaralan mo kapatid. Huwag ka nang tumanggap ng pangaral na mula sa kanya. Yung aral na mapupulot mo dito, naririnig mo dito, ibalik mo kay Kibuloy. Siya ngayon ang pangaralan nyo para matupad yung nakasulat na binabago ko ang lahat ng mga bagay. Baliktarin ninyo ang katayuan ni Kibuloy ngayon. Siya ngayon ang inyong pangaralan, nating lahat. Ito, dahil ito yung nakasulat mga kapatid sa unang Timoteo 6:17 hanggang 19. Basahin na natin. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. At huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Ama na siyang nagbibigay sa ating sagana
ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Siya nawa. Siya nawa. Ayan. Ipangaral mo ito, kapatid, kay Tibuloy. Sabihin mo sa kanila. Sa kanya. Na dapat ipagbilinan yung mayayaman. Huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Huwag umasa sa kayamanan na hindi nananatili. Mamahagi. Mamigay, maibigin sa pamamahagi. May karami kang dapat ipamahagi, Kibuloy. Simulan mo na ngayon kung ito marinig mo. Baka sakaling kaawaan ka ng ama. O, ngayon, marami pa. Kailangan, kung ikaw ay anak ng Diyos, sinugo ka ng Diyos, kailangan alagaan mo yung iyong kawan. Huwag mong riripin. Protektahan mo, kawan mo nga yan eh. Huwag mong hahampasin dahil ang ama ang naghahampas. Hindi tayong sinugo. Kung sugo man turing mo sa sarili mo. Huwag ka magpaparusa. Dahil ang ama ang nagpaparusa sa bawat nagkakasala. Siya nawa. Alagaan, dahil iutos yan. Utos yan ng ating ama. Basahin natin sa unang Pedro 5:2 hanggang 4. Yan. Unang Pedro 5:2 hanggang 4. Ito, hindi mo alam itong mga utos na ito. Kaya napakasinungaling mo. Hindi ka anak ng Diyos. Dahil hindi mo alam itong mga bagay na ito eh. Ang daming lumabas. Kibuloy na mga paratang sa'yo, di mo na hinaharap. Ayan, ang laki na ng duda ng sanglibutan na tama. Tama. Dahil panahon nga ng parusa eh. Tama yung mga sinusumbong. Dahil ang batas ng tao, yan ay ibinaba ng Ama dito sa lupa. Kaya utos niya, pasakop kayo sa mataas na pamahalaan. Dahil walang kapamahalaan dito sa lupa na hindi nagmula sa Ama. Lahat ng kapamahalaan, gobyerno, pamamahala dito sa lupa, yan ay mula sa Ama. Kaya pasakop tayo sa Kanya. Ngayon tinatawag ka ng gobyerno ng pamahalaan, batas sa lupa na mula sa ating Ama. Bakit hindi ka lumalapit? Ayaw mong pasakop dahil ang dyablo ayaw pasakop sa Ama. Yan ay isa pang malinaw. Ito, basahin na natin ito. Yung utos sa mga sinugo ng ating Ama. Unang Pedro 5:2 hanggang 4. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Tignan nyo. Na magsigamit kayo ng pagpupuno. Ibig sabihin kung ano yung pangailangan nila. Bigyan mo. Hindi yung pagpapalimusin mo. May kuta yung bawat isa. Diba? Eh, saan sana kayo napakayaman? Ba't pinaglilimos mo yung kawan? Imbis na ikaw ang magpakain sa kanila, alagaan mo sila, dahil ikaw nga ay mayaman, aba, eh, pinaglilimos mo. Eh, kinakalakal mo yung kapwa mo. Diba? Eh, yan yung lumalabas dun sa mga reklamo sa iyo eh. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Ang dami mong kawan, di ba?
na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Ama, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Diba? Madaming kahalayan, inireklamo sa'yo. Yung nakasulat dito na huwag gagawin, yun ang pinaggagawa mo. Nakakagigil ka. Ang sarap mong tirisin kung puto ka sana, kapatid. Kapatid, kaya lang kapatid ka sa ligaw. Hindi ka tunay na kapatid. Sa 3, ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon. Oh. Huwag nating ituring na tayo ay Panginoon. Ayan, doon sa 3. Na pinangangasiwa ang pinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Huwag mo isipin na kung ikaw ay may alam ka sa banal na kasulatan, turing mo sa sarili mo, Panginoon ka na. Eh, sabi mo pa, anak ka ng Diyos, di malinaw, Panginoon ka. Pinagbibilin, huwag ganun. Maging uliran ka ng kawan. Ibig sabihin, yung dapat kang tularin ng kawan sa gawaing ikabubuti na ayon sa ipinag-uutos ng ating Ama. Doon ka maging uliran. Huwag mong ituring ang sarili mo na isa kang Panginoon. Sa 4, at pagkahayag ng Pangulong Pastor, alam niyo Pangulong Pastor, ang ating Panginoong si Isa. Yan ang Pangulong Pastor. Siya nawa. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Ito nga, pinahahayag ko na nga sa inyo kung ano ang pangalan na bago ng ating Pangulong Pastor. Dahil siya ang nasusunod dito, mga kapatid. Hindi ako ang nasusunod dito. May sinusunod ako, ang ating Panginoong si Isa. Dahil siya yung umaalalay sa akin. Ako'y mula sa Ama, dinala ako ng Ama sa kanyang panganay na anak, at yung panganay na anak na aking Panginoong si Isa o Ama ay siya ang umaalalay sa akin sa lahat ng oras, mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Inutusan ng Ama ang kanyang kapangyarihan na ako ay alalayan. Pero hindi ako Panginoon, mga kapatid. Pangaasi yun, ibagbaga kanyak tikastano, Ilocano kayo. Hindi ako ang founder dito. Pangasi nyo, yung bagbaga ang founder na. Ang founder dito, ang nagtayo dito ay ating Ama, hindi ako. Siya nawa. Siya nawa. Dahil wala akong pinag-aralan, mga kapatid. Grade 4 lang ako. Hindi ko ito alam. Kung hindi ako inaalalayan ng ating Panginoong si Isa, ay hindi ko ito kaya. Kaya ito, mga kapatid, itong mga aral na nandito na ibinigay sa akin, ibinabahagi ko sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Kibuloy. Ito nyo, marami pa tayong dapat pag-usapan. Inaalagaan mo ba ang kawan mo? Ayan. Ito yung utos para pangalagaan yung kawan. Ay, ang daming reklamo, pinaparusahan mo. Rinirate. Diba? Ngayon, kung hindi mo ito inaalagaan, ay panahon na para ikaw ay parusahan. Ito yung mababasa natin sa Hebreo 12:1-8. Hebreo. Hindi mo inaalagaan ng kawan mo, paparusahan ka ng ating Ama. Kaya, basahin natin. Kita nyo. Hebreo 12:6
hanggang 8. Kung hindi mo ginagawa yon, kapatid, yung pag-aalaga do sa kawan, dapat hindi pinaparusahan, hindi rinirip. Pag rinirip talaga may kaparusahan yan. At pag ikaw ay pinarusahan na ng ating Ama at nagsisi ka doon sa parusa ngayon, sumunod ka na, lalong-lalo na dito sa mga aral na ibinigay sa atin, dito sa sanglibutan, na lumalabas sa ating bibig at mula sa ating Ama. Sumunod ka dito, ituturing kang anak ng ating Ama. Sinasabi ko sa iyo. Siya nawa. Ito, pakinggan, basahin natin to. Hebreo, ano kanina sabi? 12 hanggang 8. Ayan, Hebreo 12:6 hanggang 8. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapat, kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang nararanasan ng lahat, kung gayoy nga, ano, tama ba? Kung gayoy mga anak, saligaw kayo at hindi tunay na anak. Siya nawa. Hanggat hindi ka pinarurusahan, Kibuloy, hindi ka patunay na anak. Nakatanggap ka na ba ng parusa? Dito sa mga kamali ang ginawa mo. Sabi ng ating Ama, alagaan mo ang kawan na nasa iyo. Bakit ang daming reklamo? Kapag ikaw ba ay nag-aalaga, nagreklamo ba yung inaalagaan? Lahat ba na nag-aalaga? Reklamo ang isinisigaw ng inaalagaan. Dapat pag inaalagaan mo sila, pinupuri ka. Wala sana na nagdidimanda sa'yo. Kung inaalagaan mo siya. Ay, yung nagdidimanda ay nandun na. Sa, anong tawag doon? Nasa kongreso. Kongreso ba yun? Tawag doon. Senado. Kongreso, Senado. Yan ay mula sa Ama. Yan. Mula sa Ama yan, yung batas na yan, buwis na dapat buwisan, puri na dapat purihan. Yan. Takot sa dapat katakutan. Yung ang ating Panginoong si Isa, kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ikaw kumuloy. O, nung siya hinuli ng batas dito sa sanglibutan, ay hindi man siya nagwala, hindi man siya nagtago. Yung oras na huhulihin ay hindi na siya tumanggi. Humarap siya, pinarusahan o walang imik. Walang reklamo. Hanggang sa siya pinatay, sinibat. Ay, mas mong yung si Poncio Pilato ay nagsasabi na wala siyang nakikitang kasalanan. Pero yung tao ang humatol. Ngayon, gawin mo yon kung ikaw ay anak. Humarap ka sa Senado. Yung taong bayan ang magsasabi sa iyo kung ikaw ay may kasalanan o wala. Dahil kung ano yung ginawa ng mga tao sa ating Panginoon, ay lahat ng sumusunod sa Panginoon ay ganun din ang gagawin ng tao. Hindi mo alam yon. Pero kung alam mo yung kanyang bagong pangalan, hindi magwawagi sa iyo ang tao. Kahit ang dyablo, hindi magwawagi sa iyo. Dahil ito yung dakila na pangako ng ating Ama. Pag nalaman mo yung kanyang pangalan, itataas ka niya. Ngayon, pag hindi ka naniniwala dito, ibabagsak ka ng Ama. Sinasabi ko sa'yo.
ito yung natatanging paraan na dapat mong gawin. Dahil alam ko, tao ka rin. So kahit gano'n ka kayaman, may takot ka rin dahil yung takot mo, hindi ka na makatulog ngayon. Sa mangyayari sa iyo. Alam mong bawal yan. Pero ang akala mo kasi, walang ama, walang tunay na ama. Akala mo, ang magsalita ka ng mga padaplis na salita ng ama, akala mo walang kaparusahan. Hindi mo nabasa. Sabi ng ating ama, nang ayon sa inyong mga gawa, hahatulan ko kayo. Siya Siya nawa. nawa. Kaya kung anong ginawa ninyo, anong ginawa mo, yun ang gagawin sa inyo ng ating ama. Ayan. Ito, nagpapasalamat tayo sa ama dahil tayo ay binigyan na naman ng karapatan na marating at maabot yung araw na kanyang ginawang banal. Napakaswerte tayo pag tayo palaging nakakarating dyan sa banal na araw. Diba? Ito yung unang Sabado sa bawat buwan. Ito yung tawag ng kapulungan. Kaya pagpasalamat natin sa ating Ama. Dahil hindi lahat ay nakakarating dito o mararating nila ito. Mayroon talagang napakarami. Hindi mabilang na hindi makapasok dito. Tandaan lang nating mabuti, mga kapatid na nanonood at nakikinig, na ang bawat salita ng ating Ama ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong o nagkakanlong sa Kanya. Ando sa Kawikaan 35 bilang panghuli sa ating pagdadaupang puso, mga kapatid. Kawikaan 30 ba? Siya nawa. 35. 35 hanggang 6. Hindi ko na ilista kanina. 35 at hanggang 6. Ayan. Tandaan mabuti ito, mga kapatid. Bilang samantalang pangsamantalang panghuli. Ayan, panghuli na ating tinanggap na mensahe mula sa ating Ama. Kawikaan 35 hanggang 6. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Ayan. Huwag kang magdagdag sa mga salita. Huwag mong sabihin anak ka ng Diyos, anak ka ng Ama, samantalang hindi mo naman alam ang pangalan ng lumikha at ang pangalan ng kanyang anak. Hindi ka marunong mag-alaga ng kawan. Inaalipusta mo ang mga dukha. Yan ay hindi gawain ng anak ng Diyos Ama. Hindi yan gawain. Yung pag-aalipusta at hindi pag-aalaga ng kawan, pag-aalipusta sa dukha, tapos hindi mo alam yung bagong pangalan ng ating Panginoon. Ayun, yun ay malinaw na isang kasinungalingan. Kaya sinasabi nito, huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita, baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kaya nga pawang nakasulat, marami ka kasing kinakatsang salita.
Yung sinabi mo, natagpuan mo si, anong tawag yun? Nakita mo na si, huwag na natin banggitin. Baka sumaba na naman tayo. Yung oras, napakahaba na. Marami na naman tayong babayadan ito sa YouTube, mga kapatid. At sa inyong lahat ng mga walang sawang nanonood at napakahalaga yung nakikinig dahil siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa kautusan maging sa kanyang dalangin ay karumal-dumal. Kaya yung mga nakikinig, mapalad kayo. At yung inyong dalangin na hindi magiging karumal-dumal. Kayong nakikinig at tumutupad ng mga utos ng ating Ama. At sa inyong lahat, unang-una kay Rodessa Pastor Litana, kay Laina Pastor Litana, kay Gemma Kakatyan, kay Florida Pastor Helen Man at ang kanyang pamilya, at sa lahat ng mga nakinig, mga kapatid, at tumutupad at hindi nagsasawa sa mga utos ng ating Ama. Ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumaatin nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. At yan, mga kapatid, pakinggan na natin patutuo dahil sa patutuo ayun yung nagpapatunay na may katotohanan ang mga salita na inyong narinig dahil iyon yung ating mababasa nga dun sa Hebreo na ating palaging kalimitan ay binabanggit dun sa Hebreo 10:28. 10:28. Itong ating mababasa. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Yan muna, mga kapatid. Pakinggan ang mga patutuo. Taas natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay tayong magpapatuto. Kami po ay nagpapatuto at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama na Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa.